divorce, mabilis. Putol agad. Wala nang kailangan, hindi na magastos. Yung mga taong nubugbog o yung mga taong nasa abusive relationship, madali silang makalabas sa kasal. So yun po yung promise ng divorce. Magandang isipin, hindi po ba? Magandang isipin. Pero, alam niyo po, ang medyo misleading po kasi ang divorce. Ang pagkakaiba ng divorce sa kung anong meron tayo ngayon, yung void, a declaration of nullity, annulment, pati legal separation, ay yung tinatawag na irreconcilable difference. I-explain ko po later, no? Isa po pa sa mga grounds nila yon, no? Para mapawalang bisa yung kasal. Sample po, ito po yung void marriages, yung mga A and B na kasal, pero pag declared sila as null and void, parang walang nangyaring kasal. Okay? So example po, absence of any essential or formal requisites of marriage. Article 4 sa Family Code. Ano po example nito? Una sa mga essential requisites of marriage, free consent. Ay consent freely given before the solemnizing officer. So, paano po kung nagkaroon po ng pagkakataon na ikakasal po ang isang 25-year-old sa isang 15-year-old na babae? Pwede po ba yon? Hindi pwede, hindi po ba? Kasi dahil minor pa, hindi pa pwedeng magbigay ng consent freely ang babaeng 15 years old. At least sa mata ng batas ng Pilipinas. No? Kasi iba-iba naman po yan edad sa iba't ibang mundo. No? Pero example lamang po yun. No? Kung nagkataon po na 15 years old ng babae, tapos may edad na ang lalaki, sabihin natin 18 onwards, pwede pong i-declare ng null and void ang kasal na yon. Okay? Anytime po, kahit na sila po ay 50 years old or magse-celebrate na ng 50 golden years or diamond anniversary nila, pwede po yung mapawalang bisa. Kasi imprescriptible po ang pag-declare ng null and void ng kasal. No? Yan po ang pagkakaiba. Una-una sa lahat, no? Una-una sa void marriages. No? Example po ito. Sino pong nakakilala kay Chris Aquino at James Yap? Sikat po silang mga celebrities, hindi po ba? Okay. Alam niyo po ba na ang ground, one of the grounds, isang ground para mapawalang bisa ang kasal nila ay dahil pareho silang Katoliko, pero nagpakasal sila sa isang solemnizing officer, isang pari, pero hindi Katolikong pari. Yun po, isa sa mga formal requisites. Formal requisites ng kasal, dapat kung kayo po'y Katoliko, pareho, magpapakasal kayo sa Katolikong simbahan, dapat ang Katolikong pari ang magbibigay sa ng kasal. Diba? Ang nangyari po kay James Yap at Chris Aquino, nangyari po sa kanila, nagpakasal po sila, pero hindi sa Katoliko. Pero pareho silang Katoliko. Kaya naman napadaling nawala yung bisa ng kasal nila. Kaya sabi ng korte, sabi ng huwes, walang nangyaring kasal. Kasi yung formal requirement na ang solemnizing officer, yung paring magkakasal sa kanila, dapat galing sa kung anong relihiyon ng dalawa o nung kahit nung isa man sa kanila. Pero pareho silang Katoliko. Pero ang nagbigay o nagpakasal sa kanila, hindi Katoliko. So, parang walang kasal. So, imagine si A and B, Chris Aquino at James Yap. Walang katali. Walang nangyaring ugnayan dahil formal requisites of marriage, hindi. Okay? Example lang po yun, no? Example lang po. Nabanggit ko din po kanina, void ab initio, sabi sa Family Code. Lahat po ng nagpapakasal ng less than 18 years old. Okay? Sabihin, wala pa po kayong legal capacity to contract marriage. Hindi pa po kayo pwedeng magbigay ng consent.
Dahil sa mata ng batas, kayo yung mga bata pa. Okay? So yung mga bata pa dito, o yung mga bata at heart, dapat 18 years old onwards bago kayo magpakasal. No? What else? Naalala nyo, sino pa po nakakalam dito ng Senomar? Alam nyo po ba yung Senomar? Certificate of No Marriage. O yun. Yun yung mga pagkakataon na kakasal ka, pero wala kang Senomar. Valid ba ang kasal? Not valid. Okay, kasi ibig sabihin nun, most likely, may kasal ka ng, okay, kinasal ka na sa iba, the first place, tapos magkakasal ka pa ulit. Okay, so yung susunod na kasal mo, can be declared null and void. Okay? So, yun po, importante po yun, no? Yung mga marriage license, yan po. So, importante din po yan, no? At ang pinaka-sikat po na basihan o rason para putulin o ipawalang bisa ang kasal, yung sinatawag nating psychological incapacity. Sino ditong mga kapamilya? Kapamilya, nanonood ng Showtime. Kahit wala nang prangkisa ang Channel 2. Okay. Kilala niyo po ba si Miss Ami Perez? Okay. So alam niyo yun, si Ma'am Ami. Alam niyo po ba na si Miss Ami Perez ay ikinasal sa singer? Sino? Pangalan? Si Briggs. Okay. Si Briggs po ng South Border. Nung una po, nung kabataan po nila, nung bata-bata pa po sila po ikinasal. Okay po? Pero sa kalaunan, karoon po ng problema at isa sa mga rason kung para mapawalang bisa yung kasal ni Ami Perez kay Briggs ay tinatawag nilang psychological incapacity. Ibig sabihin po nito ay wala po kayong kakayahan para i-fulfill yung mga marital obligations ninyo. Halimbawa, yung mamuhay ng isa't isa, mamuhay na bilang mag-asawa, magbigay ng love and fidelity towards one another, suportahan ng isa't isa, mamuhay sa isang bahay bilang mag-asawa, sustentuhan o magtulungan para mamuhay at tapos o di kaya magkaroon ng anak. So, ito po yung mga rason na kaya pag sinabi kang psychologically incapacitated ka, hindi mo kayang panagutan ang kasal. Halimbawa po nito, yung mga kinasal na, pero parang binata pa rin mamuhay. No? Yung parang, halimbawa po nito, kinasal ka na, pero ang asawa mo, importante pa rin, ang priority pa rin niya, barkada. So, pwede po siya maging grounds for psychological incapacity. At sa dahil po ganito, mawawalang bisa po yung kasal. Pag pumunta po kayo sa huwes o nag-file po kayo ng declaration of nullity, ang basis po ninyo, psychological incapacity, sabihin, sinasabi nyo, yung asawa ninyo, yung pinakasalan ninyo, hindi kayang panagutan kayo. Okay? In other words, ganun lang kasimple yun. Okay? So, ito po yung examples lang, no? Declaration of null and void nullity sa ating batas. Sunod po, voidable marriages. Ito po yung mga annulment. Alam niyo po ba yung tinatawag nating parental consent? May binanggit kanina dito, dapat may consent ang parents, hindi po ba? Saan po kailangan ito? Pag 18 years old to 21 years old. Okay? So kahit lalaki o sa babae, kapag 18 years old na po kayo, hindi naman automatic, pwede na kayo magpakasal agad. No? Dapat may tinatawag po tayo diyang parental consent. No? Kailangan na-secure ninyo yung consent ng mga magulang ninyo pagka 18 years old to 21 years old po kayo. So kung hindi nyo po nagawa yon, pwede po putulin ng mga magulang ninyo within 5 years ang kasal ninyo.
Okay? Hindi na po ba yun? Yun po yung ginagawa ng annulment. Hindi nyo po. Example lang po yon kasi kalimitan wala naman po nangyayaring ganyan, no? Pero ito po yung isa sa mga nasa batas po natin, no? So kung napakasal po kayo 18 years old to less than 21 years old, tapos hindi nyo po na-secure yung permiso ng mga magulang ninyo, ay pwede po nilang pumunta ng huwes, mag-file sila ng petition for annulment, at mawawalang visa o mapuputol yung kasal ninyo. So, kaya kalimitan po, di ba natatandaan po natin, namamanhikan po dapat, di ba? Namamanhikan po dapat ang ikakasal para magpakilala. So, para maiwasan din po kasi dito, normally, yung mga shotgun wedding, no? Yung mga madaling ma-in love. Alam niyo po ba? Uso po yan, di ba? Pag na-in love ka, 18 years old, pakasal agad, and then eventually ma-realize mo, demonyo pala itong pinakasalan ko. so yung mga ganyan, may iwasan po yung mga ganitong pagkakataon, no? So ano pa pong sunod? Halimbawa ng voidable marriages. Pagka may problema po sa pag-iisip ang napakasalan po ninyo, pwede pong putulin ang kasal, ang ugnayan. Okay? Ito po yung mga paraan para maputol o mapawalang bisa ang kasal ngayon sa Pilipinas. Gusto ko lamang po i-share sa inyo para at least alam nyo po kung ano po yung meron tayo ngayon bago ko po i-introduce sa inyo yung divorce mamaya. Ano pa po? By fraud. For example, babae, nagpakasal kay lalaki, tapos yun pala, buntis pala si babae. Pero hindi si lalaki o yung pinakasalan niya ang tatay. So all the while, akala ni lalaki, anak niya yung pinadala ng babae. So example po yun, that's fraud, tinatawag sa batas. No? Pwede, pag nalaman po ni lalaki, pwede niya pong ipaputol ang kasal. Okay, ang kasal. Example lang po man yun. No? So, marami pa po. Alam niyo naman po yung STD, sexually transmitted disease. Okay, for example, pag seryoso po, incurable na po yung STD, pwede rin po kayong ipaputol ang kasal. Dahil po, protektahan din po ninyo sa sarili ninyo. So, pag inanal po, pag pinutol po yan, ibig sabihin, pwede po kayo, at least sa mata ng batas, pwede po kayo magpakasal ulit. Okay, sa annulment. So, yun po. What else? Legal separation. Ito po medyo marami sa legal separation. Pwede po kayo maghiwalay sa mata ng batas. Maghiwalay pero kasal pa rin kayo, no? Hindi nyo na kailangan manirahan sa isang bahay. Tapos, hindi nyo na kailangan siyang paglutuan, sa mga babae, hindi nyo na kailangan siyang paglutuan sa umaga, pagkain ng kape sa umaga, pagtutuan sa gabi, sa lunch, o asikasuhin bilang asawa niya pag na-legally separated po kayo. Ito po yung mga example. For instance po, sexual infidelity. Okay? Pag may kabit si lalaki o kahit kabit si babae, pwede po kayo magpa-legal separation. Okay? So may kasal pa rin po kayo, pero hindi po pwedeng pulin unless psychological incapacity po yun, no? So, ang mangyayari po, sexual infidelity, ay babae o may lalaki, marital affair, example po yun. No? Pwede po kayo mag-file sa korte ng legal separation. So, pwede po kayong manirahan sa ibang bahay at yung offending spouse o yung lalaki o yung babae na nagkaroon ng kabit, kailangan niyang sustentuhan kayo. Ito yung epekto ng legal separation. Okay? Drug addiction or habitual alcoholism. Naku, lalaki dito ang number 1 na offender. No? Yung mga malalakas ang uminom. Okay? Kasi normally, eventually, pagka habitual or alcoholism, naapektuhan ang pamilya. Hindi lamang po sa paggastos ng pera, sa pag-inom, pati na rin po sa pag-interaction sa mga bata, no? Pananakit na rin sa mga
sa asawa mo, no? Pagka drug addiction, example din po 'yan, no? So, alam niyo po, itong mga grounds or basis ay marami. At sa ating batas po, ulitin ko lang din po, mahal po ang magpa-annul, magpawalang bisa ng kasal o magpa-legal separation. Kaya dito po pumapasok ang divorce. Kaya ito ang laging promise ng divorce. Kaya lamang po, kung babasahin niyo po ang House Bill na introduce ng Kongreso, yung third reading approved, ang procedure ng divorce ay pareho lamang din po sa annulment pati legal separation. Yun po yung nakakalungkot. Kasi ang promise nila, mabilis. O ba? Pero ganun din po. Kailangan pa rin po ninyo maghanap ng lawyer sa divorce. Kaya lang, ang pagkakaiba lamang ng divorce, napalawak nito ang mga grounds or yung mga rason para maputol ang ugnayan mo sa asawa mo. In effect, a consequence nito, as a consequence, parang tinatawag nating trivialization of marriage. Parang ang kasal na wala ng halaga. Para sa kanila, ang kasal, kontrata. Pag hindi kayo magkasundo, putulin ang kontrata. Yan po, dito po pumapasok ang irreconcilable differences. Legal issues po nito. So, voidable marriages, legal separation, and divorce. Ito po yung introduce ng divorce, no? Ayun po, Section 5 po ng House Bill. Ito po yung grounds for absolute divorce. Gusto ko pong tingnan nyo po yung letter F. Irreconcilable differences as defined in Section 4. No? Ito po, madali pong isipin, no? Legal separation, annulment. So sabi ng ang proposal ng House Bill, lahat ng grounds ng annulment or ng legal separation, pwedeng maging grounds for divorce. So, okay, understandable, sige, malinaw. Kasi pwede naman nating gawin yon, no? Pwede gawin ng batas yun. Pwedeng putulin ugnayan ng mag-asawa. Okay? Ayun. Nagdagdag din sila. Yung psychological incapacity, yung void marriages, pwedeng ipinasok na rin po nila sa divorce. Kaya sex reassignment surgery. Kilala niyo naman po si Gandang Hari. Okay. So, yung mga klase na mga transgender na nagpa-sex reassignment. For instance po, no, ang asawa po ninyong lalaki ay nagladlad po, no? At gusto niya pong maging tunay na babae, pwede niyo pong ground for the dissolution of marriage po siya para sa divorce. Malinaw, okay, tama. Tama naman po 'yun kasi alam naman po natin na hindi iiral o hindi gagana ang kasal kung ang pag-aasawa kung ganito po yung setup, no? Malinaw po sa estado, ganyan po. So at least in the eyes of the law, malinaw po 'yan, no? Wala po problema diyan, wala po problema. Ito po papasok ang irreconcilable difference, no? Ano po yung irreconcilable difference para sa kanila? Ito po yung description sa House Bill. No? Sabi nila, irreconcilable differences refer to the substantial incompatibility of the spouses due to intransigence or fault by holding on to the divergent divisive behavior resulting in the total breakdown of their marriage. Halimbawa po, masyado po kasing malawak ang description. Alam niyo po, ang irreconcilable differences na ito ay hango po, kadalasan po, sa divorce sa Estados Unidos. Alam niyo po yung mga sikat na kasal na divorce, no? Ano po, kilala niyo po si Brad Pitt, di ba? Angelina Jolie. Grounds po nila, irreconcilable difference. Yung mga mayayaman po, the billionaires, Jeff Bezos, sa asawa niya, si Bill Gates. Para po sa kanila, napakadali. Napakadali para sa kanila na maghiwalay, to have a divorce based on
Irreconcilable difference. Kasi napakalawak ng interpretation po nito. This is a no-fault ground. Ibig sabihin, wala pong magkakasala compared po doon sa mga legal separation, kung saan may isa, sexual infidelity, sa null and void, kulang. May kasalanan po, di ba? Normally, bago magkaroon o maputol o mawalang bisa yung kasal. Kaso dito sa divorce, pwede pong magkaroon ng walang kasalanan yung dalawa. Nagkasundo lang talaga yung dalawa na hindi nagagana yung kasal, putuloy na lang natin. So in other words, ang kasal para sa divorce dito sa House Bill na ito ay hindi kasal na para sa ating mga Katoliko. Tinuturo sa atin ni Jesus. Diba? Na ang kasal ay sagrado. Hindi lang basta kontrata. Ito po ay isang pagtitipan. Covenant. It's a covenant. So kaya naman po pag nagpapakasal po kayo, 3 tao ang kasama. Ikaw, ang asawa mo, pati si Jesus. Diba? Ayun. Ito pong irreconcilable difference, halimbawa na lang. Ito, exaggeration na to, pero pwede pong maging grounds po ito. Halimbawa, magkasawa kayo, tapos hindi kayo magkasundo kung saan kayo maninirahan. Sa Visayas o sa Luzon. Nag-away kayo, ilang taon, hindi kayo magkasundo kasi gusto mo doon kayo sa Visayas. Tapos si asawa mo naman gusto matira sa Luzon. Hanggang sa hindi na lang, sumuko na lang kayo sa isa't isa. Sabihin nyo na lang, irreconcilable difference. Divorce na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo. So nawalan yung halaga ng kasal. Hindi po ba, lalo na po sa mga matatanda, medyo may edad na rin po ako, pero normally po, di ba, ang kultura po natin, pag may isang bagay na nasisira o may gusot, normally po ang ginagawa natin, inaayos natin, hindi natin tinatapon agad. Diba? Nawala yung kultura na yun sa kabataan ngayon. Napapansin ko rin yun. Parang pag hindi na gumagana isang bagay or parang mahirap na ayusin, tapon na lang. Bili na lang ng bago. Lalo na ngayon, maraming Shopee, Lazada, mabilis bumili. Na lang, isang click lang. Saan na yung paggugugol ng panahon, pag-uusap sa isa't isa, pagtatrabahuhan, yung kung ano man yung kakulangan. No, naalala ko dati sinasabi ng mga magulang ko, punuan mo yung pagkukulang, mahal mo sa buhay. So nasaan na yun? So doon pumapasok yung tanong na yun. Itong irreconcilable difference, pag pumasa ang divorce na ito, napakadali na lamang mag-file ng divorce. Kasi ang pasihan mo, hindi na kami magkasundo. Divorce na lang tayo. So nawalan yung halaga ng kasal. Kasal na itinuro sa atin ni Jesus, no? Kasal na sakramento. Daluyan ng grasyang nagpapabanal para sa atin. Tapos, alam nyo, minsan, kailangan lamang po nating pagsakripisyo. Bahagi naman po ng pag-aasawa ang pagsasakripisyo. Hindi naman po kahit binubugbog na kayo, sakripisyo pa rin. Mali naman din po yun. No? Pero may mga bagay na kailangan po nating, it's an opportunity for us to exercise charity. Charity which is love. No? Pagmamahal o pag-ibig, saan uubusin mo yung sarili mo para sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo. Hindi po ba? Isang bahagi po yan ng pangako nyo sa kasal, hindi po ba? For better, for worse, in sickness and in health, till death do us part. Saan po ba yun? Diba, mga binibigkas po natin sa kasal, parang wala lang. Nawawalan ng halaga. So, pag pumasa po itong divorce bill, lalo na po itong irreconcilable difference sa divorce, kaya kailangan nyo pong tandaan, no? Pagka tinatanong po kayo, pabor po ba kayo sa divorce? Tipin din po nyo, ano ba yung divorce para sa'yo? Tanungin mo rin siya, ano ba yung divorce para sa'yo? Kung ang divorce para sa'yo, para iligtas ang babae o ang lalaki sa isang abusive relationship, then good, we're for divorce.
Pero kung ang divorce para sa iyo ay isang paraan lamang para pagtakas o para ipawalang halaga ang bisa ng kasal na sakramento, abay, teka lamang po. No? Maghulos dili muna tayo, no? So, ngayon, babalik po ako ulit sa usapang kape. Pag, 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 pag may maglalapit po sa inyo, para po ba kayo sa divorce? Teka lamang po, ano po ba ang kasal para sa iyo? Tandaan niyo po muna. Tanungin niyo muna siya, ano ba parang kasal para sa iyo? Kung ang kasal para sa iyo ay kontrata lamang, ay hindi tayo magkakaintindihan sa divorce. Hindi ako for divorce. Yan po ang stand ng simbahan. Kasi ang kasal, sagrado. Pagtitipan po ito. Pero kung para sa iyo, ang kasal ay isang kontrata lamang, then ibang kape ang pinag-uusapan mo. Kapeng Starbucks ka, hindi ka kapeng Barako. So, dahan-dahan po tayo. Yan po ay isang importanteng punto para sa usapin ng divorce, no? So, tandaan niyo po, irreconcilable difference, malawak po ito eh. Halimbawa, ang asawa ninyo, noong una, gwapo. Pag natutulog, parang si Prince Charming. After 10 years, tik na. Tapos mukhang demonyo sa tabi mo. Oh. Ito, irreconcilable difference na ba yun? Pag si lalaki, sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabaon sa utang, para sa iyo, para sa mga anak ninyo, irreconcilable difference na ba yun? Pero para sa irreconcilable difference, substantial incompatibility of the spouses. So kung hindi kayo magkasundo, pwede yung pag-file ng divorce. Agad-agad, no? Ganito kababaw ang mga rason. Due to their intransigence or fault. Ibig sabihin, hindi kayo magkasundo in a stubborn way. Uncompromising na tinatawag. Ayaw niyong mag-usap sa isa't isa. Ayaw niyong magkasundo to meet in the middle ground. So di ba, ganyan naman po ang kasal? Kasal naman po ay pagsasakripisyo. Let's meet halfway. Middle ground tayo. Gusto mo ng ganito, pero gusto ko ng ganito. Let's meet halfway. Yan po ang kasal, hindi po ba? Halfway. So, ito po ang number one na problema sa divorce. Tandaan niyo po itong salitang irreconcilable difference dahil paulit-ulit itong lalabas. Dahil ito po ang nagiging na-abuse na sa ibang bansa, no? Hindi lang sa Amerika, kahit sa Europe, no? Itong irreconcilable difference. Once na na-introduce to, nasubukan niyo na po bang bumili ng assorted na candy? Ganito din po kasi yung divorce, no? Maganda ang divorce sa presentation. Chocolates, may gummy bears, matatamis na frutos siguro, gusto paborito ninyo. Pero meron din sa loob doon ng mga tinatawag nating mga candy na hindi mo gusto. No? Ganito din po yung divorce house bill ngayon, no? Ito po yung presentation niya. Maganda tingnan, maganda pakinggan na ang divorce, promise niya, mapapabilis ang procedure ng pagpapawalang bisa ng kasal. Okay, good, fine. Maganda. Yun naman talaga dapat ang ginagawa ng gobyerno para maging efficient, no? Ang pamamaraan para hindi mahirapan yung mga, lalo na po yung mga mahihirap tulad po natin na wala pong easy access doon sa lawyer. Kasi mahal po maghanap ng abogado. So kung ang promise ng divorce bill ay mapapabilis ito, mapapamura, or wala tayong masyadong gagastusin dito, then well and good. Mabuti po yan. Kung ang promise ng divorce ay ibabalik po tayo sa isang estado kung saan pwede po tayong magpakasal ulit, well and good. Maganda po yung mga grounds niya, sex, kung nagkaroon po ng sex reassignment surgery yung asawa nyo, pwede po kayo magpa-divorce, well and good. Okay? Pero, teka lang, may mga nakipasok po sila dito sa House Bill na medyo problematic. No? Kagaya po nitong irreconcilable difference. Malawak po ang interpretation nito.
At kung hindi po tayo magiging vigilant, hindi po natin ito babantayan, madali pong maabuso ang divorce bill. No? At ito po'y baga, magiging detrimental sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil mawawalan na yung halaga ng kasal para sa atin. Hindi na siya sakramento, hindi na siya pagtitipan. Para sa estado o para sa gobyerno, ito isang kontrata lamang. Marami pong turo ang simbahan at naging consistent naman po ang simbahan patungkol sa divorce. Sabi ng simbahan, the Lord Jesus insisted on the original intention of the Creator who willed that marriage be indissoluble. Ibig sabihin po ang ugnayang kasal, ugnayang pag-aasawa ay hindi dapat napapawalang bisa ng ganun na lamang, no? O napuputol ng basta-basta. In fact, sabi niya, indissoluble. Pagka nagpakasal ka, dapat ito'y panghabang buhay. Ang term sa canon law, perpetual and exclusive. Panghabang buhay at eksklusibo. So kung ikaw ay kinasal, exclusive sa inyo, kayong dalawa ang ikinasal. No? Tapos panghabang buhay po ito. Kaya nga po, kung mga binibigkas po natin no, sa kasal, dapat nguyain din po natin yung husto. For better or for worse. Ano po ba yun? for better lang ba yung narinig ninyo? Diba? Pati yung for worse din, no? Sickness and in health. Diba? So kung nagka-problema, nagkasakit, kung na makausap ang asawa mo, irreconcilable difference na po ba yun? Hiwalay na po ba ang asawa ninyo? Sana po ba yung mga pangakong binigkas ninyo? Harapan ni Jesus. So example lamang po yun, no? Ito po, galing po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Paulit-ulit, no? At meron din po ito mga versions sa Ebanghelyo ni Marco at ni San Lucas. Sabi ni Jesus, so they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder. Malinaw naman po yung sinabi ni Jesus, di ba? At sinabi niya, bakit ba nagkaroon ng divorce before? Sabi ni Jesus, dahil sa hardness of your hearts. Sabi niya, He said to them, for your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But dahil ngayon nagkaroon ang dumating na si Jesus, at paulit-ulit na ginagamit ni Jesus ang wedding feast, di ba? Ang sabi niya, ako ang bridegroom at ang bride ang simbahan. So, ang bridegroom ba, pinabayaan ang bride niya? Di ba? Hindi. Hindi tayo pinabayaan ni Jesus hanggang sa kamatayan, hanggang sa krus. Kaya din po ba natin panindigan ng ating mga asawa tulad ng paninindigan ni Jesus sa simbahan? Kahit sa kamatayan. Hindi naman po ibig sabihin po nun na magpapakamatay kayo para sa asawa ninyo, no? Hindi po yung maganda na abusive yung relationship. Dapat po, ang pakikitungo nyo sa inyong asawa ay dapat sa kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi po ba? So kung hindi po naman makakabuti sa kanya, nahayaan niya na lang po kayong bugbugin, hindi po ba? Mali din naman po yun. Hindi po yun makakabuti sa asawa ninyo, lalong higit sa inyo na binubugbog, no? At ang mga anak ninyo. So, may mga legal recourse, may mga legal remedies na pwede nyong i-avail. So, hindi naman po agad-agad, divorce agad. Yan. So, grave offense against the natural law. Dito po yung mga turo ng simbahan lamang. I-highlight ko lamang po. Sacramental marriage is a sign. So, contracting a new union, even if it is recognized by civil law, adds to the gravity of the rupture. No? The remarried spouse is then in a situation of public and permanent adultery.
Hindi po, para po sa simbahan, wala pong kinikilala ang simbahan divorce. No? So kung pupunta po kayong simbahan, sabihin nyo, Father, gusto kong hiwalayan ng asawa ko. Hindi po, wala pong option yon sa loob ng simbahan. No? Unless nullity, pagwapawalang bisa nyo, parang walang nangyaring ugnayan. Meron yun sa simbahan. Pero kung may kasal, tapos gusto mo lang putulin, wala pong option yun sa simbahan. Dahil nga po tayo sa turo ng simbahan. Turo ni Jesus atin. No? So, it's against the natural law. So, else, divorce is immoral also because it introduces disorder into the family, into the society. Sabi nga po nila, pag nagkakaroon ng divorce, ang unang-unang victim ay ang mga anak. No? Totoo po yan. No? More often than not, reason kung bakit nag-aaway ang mag-asawa ay dahil sarili lang nilang iniisip nila. Walang iniisip ang mga anak. No? So, normally, pag naghihiwalay, wala na didisolution yung mga anak sa kahalagahan ng kasal. Kasi ang kasal po, ito po ay isang refleksyon ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang simbahan. No? Kung ang nakikita ng mga bata, ang nanay ko at ang tatay ko, hindi nagkakasundo at nag-divorce or naghiwalay po sila, wala po siyang maging malinaw na imahe kung saan nakikita niya na nagiging tapat ang Diyos, kung saan umiiral ang pag-ibig. So, lalo na pag nag-aaway yung mga magulang, no? Wawalan ng parang pasihan o parang tiwala ang mga bata. Mahal sila ng Diyos, mahal sila ng kanilang mga magulang. No? So, unang-una sa lahat pag nagkakaroon ng divorce, sa disorder. No? Order in the family. So, isa po itong, papahina po ito ng ating pamilya. Papahina po ito ng ating pamilya. Else, canon law ito. Alam mo, may mga, sa batas ng simbahan po, may kinikilala naman po ng simbahan ang dalawang bagay. Wala pong divorce, no, annulment. Di ba nabanggit ko po sa inyo yung tatlo? Nullity, annulment, and legal separation. Para sa simbahan, may pagkilala po ang declaration of nullity. Kilala ng simbahan, pagka kinasal ang 14 years old sa isang 13 years old, wala po yan. Simbahan, that's declared null and void. Parang walang nangyaring kasal. Annulment lang po ang wala. Kilala din po ng simbahan ng legal separation. Sabi nilang simbahan, for practical purposes, may mga pangyayari sa buhay ng mag-asawa na hindi talaga nila kayang magsama o mamuhay bilang mag-asawa. So, it's better for them, it will be good for them and for the children to separate. Legal separation, pero nandun pa rin yung bond ng kasal. Kasi naniniwala ang simbahan ng baka pwede pang ma-reconcile, baka pwede pang magawan ng paraan para ma-restore yung samahan. No? Kasi kung basta-basta na lang natin puputulin, ay nawawalan po ng halaga ang kasal. Walan po ng halaga. Okay? Ayun. Ito po yung babaon lamang po sa inyo, no, siguro. Madali kasing usapin ngayon lalo na sa Facebook. Magkakaroon po yan, lalo na pagdating ng August or ng September. Pro ka ba for divorce? For divorce ka ba or against ka sa divorce? Madaling mag-label eh. Madaling mag-label. Pero isipin po natin, sana higitan pa po natin yung usapin na yun, no? Huwag po tayo magpadala agad. Sinabi nilang, against ka ba sa divorce? Pag against ka sa divorce, wala kang puso. Hindi ka marunong maawa sa mga
mga babaeng nabubugbog, kanilang mga asawa. Hindi po agad-agad yun, ganun, no? So, wag po tayo agad magpadala or wag po tayo agad magpa... Kasi para siyang patibong eh. No? Patibong po ito. Yung pro and con, pro versus con divorce, no? So, dahan-dahan po tayo, no? Pagka may ganitong usapin, balik po tayo sa usapan. Ano po ba ang kasal para sa inyo? Tapos ano po ba ang divorce para sa iyo? Pag naging malinaw po yung dalawang bagay na yon, then pwede po tayong mag-usap. No? Kasi madali pong, alam niyo po, ang politika sa Pilipinas napakadaling, gaya nga sabi ngo, parang usapang kape at usapang assorted goods. No? Pag, isa hindi tayo magkakaintindihan eh. Iba ang iba yung iniisip mong kasal, iba yung iniisip mong kape, iba yung iniisip mong assorted goods or assorted candies. Sa iniisip ko, malinaw siguro, mas mainam siguro na balikan po natin yung topic, no? Ano po ba yung kasal para sa iyo? Ano po ba yung divorce? Importante po 'yon, no? Sa susunod po ng mga linggo, darating babalik at babalik po ang usaping divorce. Sana po maging maingat po tayo, no? Hindi po tayo kaagad kakagat ng pro ako sa divorce. Baka hindi tayo nagkaintindihan. Baka iba yung divorce para sa iyo sa divorce iba yung kasal sa iyo, iba yung kasal sa akin. Sunod, hamon din po para sa atin ay yung to understand the value of marriage as a covenant. Sana po hindi po mawala sa isipan natin o sa kaisipan natin na ang kasal po ay sagrado. Sagrado po to. Ito po isang sakramentong ibinigay sa no? Na para po mapabanal po tayo sa isa't isa, no? Tingnan lang po natin lagi, balikan po natin lagi si Jesus, no? Nakabayubay sa krus. Ganyan po tayo, ganyan po siya magmahal. Ganyan po yung magmahal ang bridegroom sa kanyang bride. No? Sana po siya maging imahe natin, tayo maging modelo natin kung paano natin pakitunguhan yung asawa natin, no? Hindi naman po ibig sabihin, pitin po natin siyang magpapabugbog po tayo sa mga asawa natin. Tandaan po natin, hindi po yan turo ng simbahan, ha? Na magpapabugbog sa asawa. Hindi po yan, no? Against din po ang simbahan sa abusive relation. Kaya naman po, meron tayong legal recourse, no? May mga legal separation, may mga declaration of null and void, saka annul. Tanggap naman po ng simbahan yon, no? Tanggap naman po, kilikilala ng simbahan yon. Except yung annulment. Walang annulment sa simbahan. Sunod po, to recognize the need to validly terminate marriage in some case. Gaya nga na sinabi ko, may mga rason naman po talaga para ipangwalang bisa o putulin ang kasal. Realidad po yan. Hindi naman po natin kailangan magbulag-bulagan sa realidad na ito. No? Totoo po yan. May mga pagkakataon po talaga na better for both parties, no? For the husband and the wife separate. Pero hindi po sa annulment, no? Napapawalang bisa ang kasal para magpakasal ulit. Mali din naman po 'yun, no? That's adultery para sa simbahan. Pero inam po yung mga avail nyo po, yung declaration of null and void, and then yung legal separation. Pwede naman po yan. House Bill 9349, no? Alam ko po, medyo magiging mainit po ang usapan yan pagdating sa Senado. At marahil, habang nakipag-usap kayo sa inyong mga mare at pare, mapag-uusapan din po ninyo itong divorce. Sana po hindi po ninyo mawala sa kaisipan po natin ang pagkakaintindi natin o pagtanggap natin ng kasal sa simbahan bilang sakramento ng isang bagay na sagrado. Para hindi po mawala yun, no? Kasi pag nawala po yun sa ating kaisipan o kaalaman o sa ating pag-unawa, ay madali pong isipin ang kasal bilang isang kontrata lamang, no?
sana po hindi po mawala yung importansya ng kasal, no? Um, bago po tayo ah, itigil na po itong ating formation program, meron po bang mga tanong? Ito po ba kayong klaruhin sa ating formation program ngayong gabi? So tanggap naman po natin yan, no? Kaya po paulit-ulit ang usaping divorce dahil napakahirap, mahal, at napakatagal. Alam niyo po, yung mga celebrities na alam natin na nag-a-avail ng mga annulment, ng declaration of nullity, taon bago mawala, di ba? Ang kasal nila. Halimbawa na lamang si Ami Perez. Ano pa yung mga tatagal? Kung sa channel, kung kapuso kayo, kilala nyo si Carmina Villaruel, di ba? Kinasal siya kanino? Rostro Padilla. Ilang taon bago mawala yung ano nila, di ba? Yung ma-declare null and void ang kanilang kasal based on psychological incapacity ni Carmina. So, imagine kung sila taon, paano pa kaya tayo? Dekada, no? Dekada yung atin. Sila may pera, di ba? Kaya nila yon. Paano naman po kaya yung mga may paralita, no? Tayo mga sa kailayan ng lipunan. So, imagine, no? Kaya, realidad tong divorce. Ito yung false promise ng divorce eh. Mapapadali, mawala yung kasal. Kaya maganda pakinggan. Kasi maraming naghihirap. Maraming naghihirap na mag-asawa. O lalo na yung mga babae. Lalo na higit sa statistics naman po natin, mga babae naman talaga laging naapektuhan sa kasal, no? Normally ang mga abusive mga lalaki, no? So, para sa babae, magandang pakinggan yung divorce kasi ang promise niya, mabilis. Pero kung babasahin niyo yung House Bill, same lang procedure. Maghahanap pa rin kayo ng abogado. Gagastos pa rin kayo. So, parang ganda lang siya pakinggan, pero walang aman. Ingat din po tayo, no? Sa mga, kasi madaling mag-slogan eh. Pag pro-divorce ka, pro ka sa mga mahihirap. Pag pro-divorce ka, pro ka sa against ka sa abusive relationship. Ibig sabihin ba nun, pagka against ka ng divorce, pro ka sa abusive relationship? Yun, no? Ano yan, mga patibong yan na sa trap in terms of discussion, no? Political discussion. So ingat din po tayo doon, no? Ingat din po tayo. Wag po tayo kaagad-agad, pagka pro-divorce ka, pro ka sa mahirap. Hindi po yan automatic, no? Okay, may mga question pa po? Sige po. Tal pa rin po. Pagka nag-avail po kayo ng divorce, kasi sa grounds ng legal separation, no? For instance po, sexual infidelity, example po yun. Sexual infidelity po sa legal separation, no? Kaya po, nagkaroon po ng kabit si asawa. Tapos, nag-file po kayo ng divorce. Ang para sa divorce bill po na ito, ang mangyayari po, puputulin po yung relationship ninyo. And then pwede po kayo magpakasal ulit. So, sino po nagbe-benefit doon? Normally, si lalaki. Ha? Ay, wala na pong kasal yun. Kasi till death do us part po eh, di ba? Pagka patay na po yung asawa ninyo, pwede na po kayo mag-asawa ulit. Patay na eh. Wala na yun. Wala na si P. Ay, lalakarin nyo na lang po yan sa City Hall para pwede na po kayong di ba? Oo. Kasi pwede na po kayong ulit, Senomar, di ba? Pwede na po kayo ulit ng Senomar kasi wala na kayong asawa ninyo. Meron pa pong tanong? Po? Sige po.
Sa mga ganitong mga pagkakataon po, kasal pa rin po kayo. So actually, it's better for you kasi susustentuhan po niya. Pagka pinutol po yung kasal ninyo, wala po siyang obligasyon sa inyo. Kaya importante po yun na may ano po. ah, Oo. So, ibig sabihin po, sa mata ng batas po, responsibilidad pa rin po kayo ng asawa ninyo. No? Tapos po, yung kasal po niya, doon sa pangalawa, wala po yun. So, ibig sabihin po siya, unless po, unless po nakahanap kayo ng, kasal pa rin po. Kasal pa rin po yan. Kasi lifelong po yan, di ba? Forever po yung kasal unless mag-avail po kayo ng void, ng declaration of nullity, annulment, or legal separation. Po, may mga tanong pa po? Sige po. Opo, actually nga po, may mga, there, kung napansin niyo po yung botohan doon sa third reading, 100 plus to 100 plus. 100 plus din po yung against doon sa ano. Pero mas marami lang po yung favor. Kaya napasa po sa third reading. Alam niyo po kasi, ang kaibahan po sa ating mga Katoliko, may pagpapahalaga po tayo sa kalayaan ng konsensya natin. No? Kahit na paulit-ulit ang simbahan na ganito ang turo, hindi naman po pwedeng sabihin ng simbahan, pagka hindi ka sumunod sa amin, ititiwalag ka namin. Hindi naman po tayo iglesia ni Kristo. Kung hindi ka sumunod sa amin, tiwalag ka kagad. No? Naniniwala ang simbahan na umiiral ang Espiritu Santo sa paggamit natin ng ating mga kalayaan, ng konsepta po natin, sa ating pagdarasal, sa ating... Yun po. Kaya po sa Kongreso, kahit na Katoliko po sila, naman po ibig sabihin na dahil pumili sila sa divorce, ay hindi na sila Katoliko. O hindi na sila, parang hindi na sila nag-isip, hindi na po ito yung naging bahagi ng kanilang discernment o ng pagdarasal. Nakakalungkot, oo po. Totoo po yan, nakakalungkot na naman po kasi lahat na sabihin natin Katoliko ay talagang tumatalima sa lahat turo ng simbahan. No? Kahit sabihin natin, ang presidente nga ng Estados Unidos ay Katoliko, pero pro-abortion siya. So paano naman po yun? No? So alam niyo po, nakakalungkot mang isipin, pero totoo po yan. No? Na sabihin natin, Katoliko nga sila, pero may mga aspeto ng kanilang buhay o ng kanilang pananalangin na sa palagay nila mas mapapabuti ang simbahan o ang lipunan para sa kanila. Hindi naman natin po alam kung anong umiiral sa isipan nila, no? O sa puso nila. Marahil siguro para sa kanila mas makakabuti yung divorce. Pero yun nga, naging consistent naman po ang simbahan na against po tayo sa divorce dahil hindi po yan ang atin. No? Yan ang turo ni Jesus. Para sa kanila, ibang Jesus siguro. May mga tanong pa po ba? Ay, hindi po. Iba po yung kasal ng sa huwes o sa balansa. Minsan po kasi, pag nagpakasal, ganito po yun, no? Pag nagpakasal po kayo sa huwes, hindi po yun automatic kasal kayo sa simbahan. Pero pag nagpakasal po kayo sa simbahan, recognize po kayo ng huwes or ng estado. Normally po, pag nauna ang huwes, kailangan nyo pa po magpakasal sa simbahan. Pero pag nagpakasal na kayo sa simbahan, yun na kailangan magpakasal sa huwes. Kasi solemnizing officer naman ang pare. So, recognize na siya ng hall ng batas natin. So, kung nag-iisip kayo magtipid, magpakasal na kayo sa simbahan, ha? Huwag na kayo magpakasal sa huwes. Mas makakatipid kayo. Isang handa lang.
Tanong pa po. Ano po, naging malinaw ang turo ng simbahan, ha? Na ang kasal po ay isang bagay na sagrado. Ito po ay isang sakramento. Ito basta kontrata lamang na parang kaya ng irreconcilable difference, putol agad. No? Ikakasal sa beach wedding. Normally po, ang beach wedding po, hindi po yan tanggap sa simbahan. Sa katolikong simbahan, no? Normally yung mga nagbi-beach wedding, yung mga other Christian denominations po yan, no? Po yan katoliko. Ang katoliko pong simbahan, ay katolikong kasal po, laging sa loob ng simbahan. No? So kung maka-attend kayo ng beach wedding, normally, kung walang permiso, well, depende po kasi sa obispo eh. Minsan kasi may mga permit sa obispo. Pero bihira po yan. Bihira po yan. Ang alam ko po, bihira po yan sa obispo. Hindi po nag-approve normally ang obispo. Pag naka-attend kayo ng mga beach wedding, normally, ibang sekta yan. Ibang Christian. Po yung katoliko. Sa beach sa kanila. Kasi gusto nila mas scenic yung wedding. Maganda dapat yung background, yung mga ganyan. Pero nawala si simbahan, elemento ng simbahan. Kapag nagpapakasal kayo, public, sa harapan ng simbahan, sa harapan ng Diyos. Mga tanong pa po ba? Pa po tayo. Saan po? Ay, maramihang kasal po. Pwede man po mga mass wedding, basta sa loob po ng simbahan. Parang a few days ago, meron pong kasal sa katedral. Mass wedding, I think there are 70 plus na kasinasal, no? As a mass wedding, meron din naman po yun. Legal naman po yun, pero sa mata ng simbahan, naman po yun, automatic kasal sila sa simbahan. Kasal sila sa huwes. Kasal sila sa estado. Dalawa po yan eh. Sa government, sa huwes or sa hukuman, or sa estado, or sa simbahan. Ay, hindi pa po sa simbahan. Civil wedding po ang tawag doon. Civil wedding. Church wedding. Mass wedding tawag na nila. Kasi mass is ibig sabihin pag maramihan. Mass. Hindi po mass as misa. Mass is maramihan. Invite po natin sila. Hindi naman kailangan na kailangan mo pakasal, pero invite po natin na bukas naman po ang simbahan. Technically po, wala naman po talaga bayad talaga ang kasal sa loob ng simbahan. No? Maliban na lamang sa kuryente at sa ilaw. Libre naman po. So, invite po ninyo, may makakilala kayong kasal sa civil. Katoliko po sila. Open po ang simbahan. I think Father Douglas will be very happy kung kasal sila dito. Wala pong bayad ang sakramento. Wala pong bayad yan. Ang binabayaran po ninyo normally, ang kuryente at ilaw, no? Po. Normally yun naman po. Actually, donation pa nga hinihingi. Not necessarily payment. Donation lang po. Hindi naman po kailangan kasi magarbo eh, no? Kailangan magarbo. May mga tanong pa po? So, tatlo. Saan siya kinasal? Dito sa dalawa sa Pilipinas, tapos isa sa? Marami pong kanyang kaso. Si lalaki o si babae? Yung tatlong babae. Una po naman tanungin po natin, yung unang kasal po ba niya legal? Saan po ba yun? Legal po ba yun? Kasal sa simbahan, kasal sa huwes? Sa huwes.
So yun po, una-una sa lahat, sa mata ng batas o sa mata ng hukuman ng Pinas, kasal yung una si A and B. C at sa si D, pangalawa at pangatlo, hindi po kasal kay A, lalaki. So, kung legal po yung kasal ha, kung legal po yung kasal nung una. So, sa mata po ng batas, hindi na po niya kailangan, hindi po siya pwedeng isyuhan ng senomar kasi kasal po siya sa una. Certificate of no marriage yung una eh. So hindi ka i-issuehan ng senomar kasi kasal ka sa A and B. Okay. Wala po talaga yun. Marami pong kasong ganyan sa Korte Suprema. Iba't ibang, iba, lagpas 3 pa nga yung iba. Lalo na po, nangyayari po yan kasi normally pagka kinakasal ka sa probinsya, iba't ibang probinsya, nakakalusot po. Nakakalusot po. No? Malungkot po pero nangyayari po yan. Nakakalusot po sila. No? Illegal po yun. Illegal po. Yes po, illegal po yun. Ang asawa po. Oo po. Pwede niya ipakulong yung asawa niya. Yung nag-asawa ng pangalawa at pangatlo. Anong pa po? Para po kasi sa simbahan, ayan po ay isang usaping legal, no? Sa civil po yan. Pero po kasi insofar as the church is concerned sa canon law o sa church law, hindi natawag, wala pong kinikilalang annulment. Ang kinikilala ng simbahan, void marriages. Yung mga marriages na walang nangyaring kasal. Yung example po noon, sinabi ko kanina, yung walang consent. Yung mga hindi sa wastong gulang na nagpakasal. Walang kasal na nangyari para sa simbahan yon, no? Example po yon. Legal separation, sabi ng simbahan, out of practical necessity. Kasi may mga nangyayari nga, for instance, si lalaki, maraming kabit. Ang hirap naman na makipamuhay ang asawa at mga anak sa isang lalaking ganitong klase ang pamumuhay. Anong klaseng pagpapalaki ng mga bata ang mangyayari kung hahayaan ninyo na tanggapin nyo lang si lalaki. Parang ano ba to? May mga tinatawag na battered wife syndrome na tinatawag na sige lang, tanggap lang dahil sa mga bata, sana magbago si lalaki, ganyan. So, legally separated para sa simbahan, may mga practical necessity po yan. No? Mas mainam o mas mabuti para sa mag-asawa at lalong higit sa mga bata na maghiwalay. Dahil hindi magandang modelo ang pinapakita ng asawa. So kung nag-legal separation po kayo, kung sa ganyang kaso, kilalang simbahan yung ganyang union, ganyang ugnayan. No? May kasal pa rin kayo, pero wala kayong obligasyon sa isa. Wala kang obligasyon, lalo na yung asawang babae, no? Kunyari siya yung offended spouse, no? So walang obligasyon si babae na maging asawa o maging wife doon sa lalaki na offending spouse, yung maraming kabit. So pwede siyang humiwalay sa asawa niya, humingi ng sustento o ng suporta sa asawa, sa lalaki, tapos mamuhay kasama ang mga anak. Yun yung mga praktikalidad. Kinikilala ng simbahan yun. Pero ang annulment, wala pong kinikilala ng simbahan. Kasi ang sabi ng simbahan, ang kasal ay perpetual at exclusive. Sabi mo perpetual, panghabang buhay. Kaya nga po sinasabi ninyo lagi sa kasal, till death do us part. Till death do us part. Yung mga binipikas po nating salita, lalo na sa harapan ni Jesus, hindi po basta-basta yan, ha? May halaga po yun. May bigat. So, ang kasal po para sa simbahan, hindi pwedeng putulin. So,
Ang para sa simbahan, laging either walang kasal o may kasal pero legally separated. Bawal na sa simbahan ang putol. Okay? Tatlo po yung sinabi ko, di ba? Void of all marriage, walang nangyaring kasal, walang tali. Annulment, napuputulin, yung bawal sa simbahan po yan. At ang legal separation, maghiwalay lang. Okay? Ano po yan? Kasi kung kontrata lang simbahan, pwedeng okay lang sa simbahan ang putol. Pero sa usaping legal, pwede naman po yun. Para sa simbahan po, alam yung, hindi ko po nakita eh. May mga listahan ako. Yung sa void, para sa legal po yan, sa estado po yan. Hindi po ibig sabihin sa simbahan niya agad yun. Pinakita ko lamang po yun kasi ito po yung umairal na sistema ngayon sa Pilipinas. So whether the Catholic Church accepts it or not, yan po yung batas natin ngayon, no? So wala mo magagawa ang simbahan dyan. So, para sa simbahan, ayaw man niya, o para sa kanya bawal yung divorce, or I mean, bawal yung annulment, pero may annulment. So, civil wedding yan. Sa civil po yan. May mga tanong pa po? Sana po maging mapanuri po tayo, no? Iba po ang kasal sa simbahan, sa kasal sa estado. Alamin din po natin kung anong klaseng kasal ang pinag-uusapan natin. Anong klaseng divorce ba yung ito ng gusto nating ilungsad o suportahan, no? Pero po para sa simbahan, sana po maging malinaw din po para sa atin na ang turo ng simbahan, wala pong annulment, wala pong divorce, dahil ang kasal sa simbahan ay sagrado, sakramento at turo ni Jesus sa atin. Okay po. Kasi po hindi lang po ito'y tinuro ni Jesus, no? Isinabuhay pa ni Jesus yon. Pero niyo po siya, nakabayubay sa krus. The bridegroom, the wedding feast, loves the bride, and to the cross, unto death, unto cross. So, sana gawing malinaw po yun, no? Ano pa po? Pero dito ko na po siguro tatapusin ang formation program. Maraming salamat po sa lahat sa pagdalo at sana nakatulong po lahat sa inyo sa pag-unawa sa kasal at sa divorce. Thank you very much po.